Okay, maayong buntag mga viewers, mga brothers and sisters, maayong buntag o happy Sunday, happy Resurrection Day. Kumusta ang tanan natong mga friends, mga viewers nato? Okay. Atong hisgutan ang isa sa balaod sa Hudiyo, pinaagi sa ato ang pag-share niini daghantag makatunan, no? So kailangan natay background gamay unsa ang balaod sa Hudiyo, particular kining gitawag og ceremonial law, no? Sa dili pa nato nahisgutan, ngayo sa tao greeting sa atong mga kaubanan sa pagtuo, mga Katoliko. Maayong buntag kanaton tanan sa atong mga leader sa simbahan, mga pari o mga madre o mga laiko nga nag-alagad sa simbahan. Maayong buntag kanaton tanan, ha. Diyan sa Luzon, magandang umaga po sa atin lahat, no? Atin pong i-share ang ating konting nalalaman tungkol sa ano po ang ceremonial law. Ito ba ay katulad ng moral law ayon sa turo ng Biblia at saka sa theology? Yan po ang ating pag-uusapan. Maraming salamat po sa lahat ninyong suporta, morally, financially. Salamat ng lahat, at sa inyo ring pag-share ng ating video, salamat din po mga kababayan. Paki-share po, no? Sana po ay matapos natin ang ating sharing. So, atin pong talakayin, ano po ba ang ceremonial law? Unsa ba ning ceremonial law, no? Ang ceremonial law, dili nato na madungog sa theology sa Kristiyano or kining gitawag og practices sa Kristiyano, tungod kay dili na para sa Kristiyano nga teaching, no? Kay ang ceremonial law is all about sa kining gitawag og Jewish nga mga rules and regulations. So ato siyang sabton unsa maning unang-una, sabton nato unsa ning gitawag og ceremonial law. What is the concept of ceremonial law in terms of relation to the Jewish people? May buntag kay Sir Titus Neri. Hello bro. Hello. Musta naman kaliya, brad, no? So the concept of ceremonial law, mga kaigsuonan, atong hatagan og kining pagpasabot, no? Unsa ni siya? So gitawag siya og ceremonial law tungod kay all about ceremony, no? Seremonyas. Sa atong counter sa Kristiyano natay seremonya sa kasal, seremonya sa kining gitawag og bisan unsa pa, no? Pero atong basahon unsa ning asa ni siya nagagikan, no? What is the concept of ceremonial law? Ceremonial law is the part of God's law given to Israelites. Israel. So klaro, no? Kining ceremonial law, i-part ni sa pag balaod sa Dios nga gihatag ngadto sa mga
Israelita. Take note, Israelita, dili Gentiles, no? That regulates their nagregular ni siya, manage sa ilahang pag-ampo, sa ilang mga rituals, sa ilang religious life, and towards separation of other nations. Unsa man ning towards the separation of other nations. Pasabot ni mga kaigsuonan, kay kung dili na to ni i-unlock, dili masabtan. May buntag kay Sir Elias Bacalso, Patalingho. Good morning, sir. Watching from Dumoy, Davao City. Okay. So, ang seremonyas o ceremonial law, mga kaigsuonan, is all about the regulation or regulated laws of worship, rituals, religious life sa mga Israelita. Take note, Israelita, dili Gentiles. Kita Gentile Christian ta, no? So ang concept di ay sa ceremonial law pertaining sa mga Israelita sa ilahang regulasyon mahitungod sa ilang pag-ampo, sa ilang mga rituals, sa ilahang kinabuhi isip religious nga nagtuo sa Dios. Mao na mga kaigsuonan, unya kini siya towards the separation of other nation. Sa may pasabot ni ana mga kaigsuonan nga kani diay ilahang ceremonial law paingon ni dito sa pagseparar sa ubang nasod. Okay, pasabot nato mga kaigsuonan. Nganong pag-separate man ni siya? Tungod kay ang mga Gentiles, mga kaigsuonan nga dili Kristiyano, wala sila'y ceremonial law. Wala sila'y pamaagi sa regulasyon sa ilang pagsimba, sa ilang mga ritual, sa ilang kinabuhi nga religious life. Unya kining maong ceremonial law, mao ni ang lahi sa mga Israelita, no? Nga lahi sila didto sa mga Gentiles, didto sa mga pagans, no? Mao ni ang isa sa ilahang gitawag demarcation, boundary ba, no? Nga sila dili sila pariha sa ubang nasyon nga mga pagano. Mao na ang gipasabot nga rituals about worship, ilahang rituals ang religious life nga kini siya nakapalahi ngadto sa ubang nasyon nga dili kining gitawag Israelita. Mao nang gitawag sila mga kaigsuonan nga pinili nga katilingban sa Dios, people of God. Tungod ni ining mga ceremonial laws nga ilahang batonan, ilahang follow mga kaigsuonan. Okay? It was system of rules, no? Kining ceremonial law, sistema ni sa mga pamalaod, rules. Kang kinsa, mga Israelita. Unsa pa? Mga symbols. Unsa pa? Mga seremonyas nga gipamulong nila. Teaching about spiritual truth sa mga Hudyo, pointing to the coming of Messiah. So ato pa, kini siya, mga ritual sa mga Hudyo, naga-pointing kini, naga-aro kini, padulong sa katumanan nga mao ang Messiah, si Kristo. Okay? So, klaro mga kaigsuonan, no? And sitting Israels, no, butang ni sa mga Israelita as a part of God's special people. So kini di ang seremonyas makatabang ni sa mga Israelita sa pag-separar kanila ngadto sa mga pagan, mga Gentiles, pagan, ug nakapahimo kaninila nga usa ka special nga katawhan sa Ginoo. Kay kung mo salo sila, mo acculturate sila sa pagano nga mga rituals o mga worship, so wala na sila'y separation, wala na sila'y kalainan. So aron sila masiparar nga sila gitawag o katawhan sa Dios, naa sila'y mga regulations sa pagsimba, sa rituals o sa ilang religious nga kinabuhi.
Mao nang dili sila pataka og kaon, dili sila pataka og kining gitawag o kining hikap, kay mao kana ang regulasyon nga sila mailhan nga sila people of God. Okay? Mao na ang gamit sa rituals mga kaigsuonan. Gamit sa ceremonial law. Ayaw pagkaon, ayaw paghikap, nay mga regulasyon kana, no? So in short, ang gitawag ceremonial law nakatabang sa mga Israelita sa pagpalahi kanila ngadto sa mga pagano. Tungod ni anang ilahang mga ceremonial law. Ang pagano mukaon og kining baboy, ang Israelita dili sila mukaon. So buti pasabot mga kaigsuonan nga kini mo'y nakapalahi sa ilaha, no? Kini nga balaod nga rituals, mga brothers and sisters, it is set aside by God as a people of Israel, as a people of Yahweh, because of this ceremonial law. Remember, this is not the law given by God to the all nations, only Israelites people. Okay? Klaro mga kaigsuonan? Aron doon na tayo gitawag easy comprehension sa ato ang gitawag o topics, no? Tungod kay kung dili ka kamao mo explain properly niining klase sa kining theology mga kaigsuonan, it will cause confusion to your audience. Okay? So, asa man nato ni makita mga kaigsuonan nga kining gitawag og ceremonial law is given only to the nation of Israelites people. Asa man ni nato makita mga kaigsuonan? Nana sa Bible, gamitan nato og Biblia so that we can appreciate sa kining atong topic, no? Kay theology man ni siya. When you took up theology, so you should explain gitawag og systematically, no? Sistema nga pag-explain, dili tong topsy-turvy nga confusion lang ang mahitabo, no? So baliko na ako, what is the concept of ceremonial law? What is that used to the Israelites people is to separate from the Gentiles, no? This law of ceremonial or ceremony or ceremonial law, it binds the Israelites people as separated, chosen people of God. Mao ni ang nakahimo sa ilaha nga lahi sa ubang nasyon. Okay? Mao nang naa sila mga balaod, no? Ayaw pagkaon, ayaw paghikap, ayaw pagduol. Ana mga ayaw, mga don'ts mga kaigsuonan. This law mga kababayan, no? This law is intended for Israelites people. Okay? This law is intended, no? Kanang mga ayaw-ayaw nila sa ilahana, no? Para ma-preserve nga sila gipili si Ginoo. Dili sila pareha sa uban. So kung imong basahon mga kaigsuonan ang gitawag og Torah, no? O kining gitawag sa kining balaod sa Hudiyo, no? Kalakip ang Salmo, that is part of the Torah, no? Ilahan ng balaod. Giingon din sa Psalms chapter 147 verse 19 sa Bisayan version, Bisaya nga pagkasulti. Gihatag niya, meaning ni Yahweh, ang iyahang mensahe ngadto sa iyang katawhan, meaning Israelita. Ang iyang mga balaod, okay, ang iyang mga balaod, unsa man nga balaod, mao ni ang ceremonial law, okay? Ang iyang mga balaod og ang pahimatngon, unsa man mga pahimatngon sa mga Israelita nga balaod, ayaw pagkaon, ayaw paghikap, mga don'ts and do's mga kaigsuonan, no?
pahimatngon ngadto sa Israel. Okay? Specific kaayo ang Dios, no? Ngadto sa Israel. Unya gibutang dinhi sa verse 20 chapter 147 of Psalm, giingon dinhi wala kini niya buhata sa ubang nasod. So wala gibuhat ni Yahweh sa ubang nasod like mga Gentiles, no? Wala sila masayod sa iyahang mga balaod. Only Israelites people. Okay? Mayong udto kay Juju Lupin, kay Sister Ann Carsano, our supporters. Please kining i-share ni ninyo sa atong mga kaigsuunan, no? Para at least wala man sila makaapil og mga inani nga lecture sa sulod sa simbahan, but ako nang gi-drag din sa social media so that our Catholic friends and supporters, mga brothers and sisters nato, kay tagsara man wala man kaayoy Pilipino siguro nga pari nga maghatag inani, magmisa man lang ng pari umadto ka simbahan unless until nga magpatawag sila og mga doctrinal seminar. So this is a sort of kining gitawag og seminar na to, no? Seminar but ipasabot you got the information. That's why any information mo na gitawag part of the seminar, no? Mayong udto kay Sir Doy Cho, mayong udto sa tanan, mayong udto diha. Pareha dig oras diha sa mga kaigsunan sa laing nasod, no? Naapoy parehag oras, naapoy dili, no? Mayong udto sad kay Sir Lam as Ma'am Lam Bautista, no? O si Rinaldo Ramos Jr., no? So nag-gets na ninyo unsa ang ceremonial scope, concept sa ceremonial law, no? So unsa may mga key elements ni ini, no? So human na to masabtan ang concept adto ta sa mga key elements sa ceremonial law, mga kaigsunan. O remind lang ko nga ang ceremonial law that is pertaining to the laws of Israel, Israelites people, not the Gentile Christian, no? Nganong ato maning gitun-an so that makita nato ang ato ang kaugalingon asa ta nabilong, unsa ang ato ang mga dapat gitawag og attitude towards the ceremonial law. Okay? So key elements of covers about the ceremonial law, rules about the animals, mga rules sa mga offering animals, no? Mo ni mga key elements sa ceremonial law, no? Rules about offering animals, kay ang mga Hebrew dunay panahon sila nga mag-offer sila og animal sacrifice. Ang animal sacrifice nila kanang offering of the lamb, mao na ang ilahang gitawag rituals to cover sa gitawag ilang mga sala aron matabunan ang ilang mga sala. And this is rituals of the sacrifice of animals. Mayong udto bro, malipayong adlaw solemnidad sa Trinidad. Okay, mayong hap. Dugay-dugay pa na human baya. 13 yata ang ending sa reign sa kining gitawag og Trinity Sunday, mga kaigsunan. June 13 yata kung ako masayo. So mo ni mga key elements, ha? So sa theology mangod kailangan dili ka systematic ka mo explain, no? Dili kay kuha sa ubos, kuha sa taas, kuha sa tunga, din paghuman way masabtan, no? So ang ato ang gikuan dinhi unsa gyud ang ceremonial law. Is it apply to the all people of the world? Ang tubag dili, no? Because ceremonial law limited only, condensed only on the community of Israel until now. We have no Gentile Christian, no ceremonial law palo, mga kaigsunan. Wa tay gisunod ana, no? So unya ato nang masabtan, no? So the key points of ceremonial law is rule or ruling o balaod sa pag-offer og mga animals. Wala na to nagibuhat, no? Wala na to nagibuhat. Only Israelites. Green, kanang ilahang mga bunga silang uma. Paghalad ana, wala na to nagibuhat. Incense, naa sila ni ana. Og naaputay counterpart ana, nagamit tag insenso. Nya masabtan na to na unsay purpose ni ana, no?
Nya how, kung unsaon, kanusa, and where to offer them. Okay, bantayan na to ha. Kantong akong gisulti is the key points kanusa to ihalad, no? Unsaon paghalad, asa ihalad kadtong mga gipangisgutan nako, like offering of animals, like mga bunga sa ilahang uma, greens, o mga insenso. Okay? Mauna mga kaigsuonan. Unsa may purpose? Of course, mabuhat sila ni ini na ay purpose, na ay katuyuan. What is the purpose? And what are? Mingon na tog are kay daghan, no? Kung isa lang is mingon tag is, no? What are the purpose of this gitawag og ceremonial law? The purpose is, okay, akong gitarong akong slides mga kaigsuonan. The purpose is what? To show that sin brings death, no? Aron pagpakita nga ang sala nagdalag kamatayon. Okay? Mao ni ang purpose gipakita dinhi sa ceremonial law, no? That atonement indeed, ang paghalad sa pagkatinuod, point towards the perfection and sacrifice of Jesus. Okay? Unsa daw? Unsay purpose di aning ceremonial law sa mga Hudyo? It brings death, no? It shows, gipakita nga ang sala sa katawhan nagdalag kamatayon. O ang paghalad, atonement sa pagkatinuod, mao ni ang shadows, mao ni ang arrow. Arrow gani na gani arrow meaning pointing na. Pointing to the perfection sacrifice of Jesus. Mao ni ang purpose ni ini. So, you cannot understand, dili ka kasabot o dili ta kasabot sa sakripisyo ni Kristo unless and until you go back to the ceremonial law of the Jewish people and understand all of those. Okay? Nganong masabtan man nato ang sakripisyo ni Kristo, nganong nasabtan man sa Katoliko ang sakripisyo ni Kristo sa cross, it is because we study and understand the ceremonial law which pointing to the sacrifice fulfillment of the New Testament of Jesus' sacrifice. Okay? Clear mga kaigsuonan o wa masabti? O wa masabti, pasensya ha. Magandang umaga kay Queen Shiano Wabena. Happy Sunday po. Happy Sunday sa lahat. Happy Sunday kay Sister Wabena sister o brother, no? Parang lalaki, parang babae, no? Okay. Maraming salamat sa inyong pag-view mga kapatid, no? So, paki-share sa ating ginagawang pag-sharing din sa inyo, no? So, ang ginagawa natin dito para ma-educate ang bawat Katoliko, no? Kung hindi ka Katoliko, ma-educate ka rin, no? This is not apologetic, but this is a sort of theologizing the ceremonial law of the Jewish people. What is our purpose, objective, so that we can understand what is the fulfillment of ceremonial law towards the Christian belief, mga kaigsuonan. Okay? So the purpose, mao na to mga kaigsuonan, and under that kining gitawag og ceremonial law, it also entails, appeal, ang dietary law. Okay? So dietary law is not concerned about the Gentiles' law. Wala tayo niyan. No? We are Christian but we are not adopting the dietary law. Only the Jewish people, only the Israelites apply this law of dietary. Dietary means about food, about eating. They are concerned, the Jewish people or the Israelites people is concerned about the food. That's why naa sila mga balaod nga
gitamod niya na, and that is called in general is dietary law. So dietary law is based on the Levitical law of the Old Testament, particular in chapter 11 of Levitico. Na dito ang mga bawal kaunon nga gisgutan. Tungod kay ang Old Testament, particular the 5 books, mga kaigsuuna, no? Basig wala kay balo ang uban, wa lagi ka adto og theology, kita nakasimhot man tagamay og theology. Remember, brothers and sisters, the 5 books from Genesis down to Deuteronomy, Pentateuch, ang tawag penta means 5, theokos meaning linukot, that is considered of the law of the Jews. Balaod na nila. Dili lang na basahon, kundili balaod na hangtod karon nga applicable sa ila, dili nato. Pero kung kita mo basa, pagtuo nato, nya i-apply dayon nato nga dita mo kaon, dita niini. No. Mga kaigsunan, that is wrong application. Remember, first, you know what is the law of the Jewish people, and consider the 5 books, the Pentateuch. Okay? Wa man ko kadungogol mga pastor niini naghisgot, no? O, kita nalay mo hisgot, ani? Sige ko paminaw sa mga pastor. 10% man lang, baboy, ipapahulay man lang, dili, asos, mga kan kayo, no? Basic, no? Basic. O, kita na lang mi-explain, no? Although, dapat ang mga Seventh-day Adventist ni ini mo mi-explain, pero wa makukita, dugay-dugay na sa social media, nga nag-explain ni ini, akanang gitawag o systematic, yun ba? Mingo kag systematic, kana bang dili confused, no? Kay matod pa si ang usa ka Jesuit nako nga professor, namatay na to, but he is one of my mentor. Every time nga nako di masabtan, ako siyang duulon sa opisina, no? What do you mean by this, father, no? He is a systematic theologian, no? STL siya, no? Doctor of theology siya. Ug maay kay siya mi-explain, no? Mo na nga natakdan ko gamay sa iya, no? Si Father William Mali, no? So, dietary law, balik ta mga kaigsonan, is the law of food. Whether it is makaon, applicable silang balaod, kaunon o dili. And that is law of dietary, no? Kay ang Pentateuch, the 5 books, Genesis down to Deuteronomy, that is the law of the Jewish, mga kaigsonan, no? Dili na law sa Gentiles, ha? Remember that. So, naadiha ang law of purification. When we see law of rituals of purification under the dietary law. Ngayog kaon ni ana, kay sa konsepto sa dietary law, when you are eating the forbidden food, mga kaigsunan, you are not purified, no? You are not clean, no? You are unclean before the eyes of the law of Moses and the eyes of the community of the Jewish people, kung mukaon ka sa gideklarar sa ilang balaod nga kini siya hugaw. Okay? That is concern sa ilaha. Then pagkahuman, when you eating without any cleansing of hands, ablution of hands, without washing of hands, and that is forbidden of the law. Kailangan manghugas ka. Okay? Bago ka mo kaon, no? Unsa pa? That is cleansing, no? Napot sila gitawag og cleansing after the childbirth, no? Mao tong si Maria pag kining pagkatao ni Hesus, niadto siya sa purification process, no? Mao na mga kaigsuonan. Naas lang ni ana sa tuwa, pag abot nimo gikan sa ospital, diretso ra man kag unsay buhaton sa balay, wala na kay cleansing process, because that is not our customs and traditions. Okay? Unsa pa? Kanang touching the dead, bisan unsang patay, this is prohibited in dietary law, no? Ayaw paghikap nini mga patay nga mga lawas, is either bangkay ng tinatawag na
animals or tao. Okay? Yan mga kababayan ang gitawag og under dietary law, no? So unsa may katuyuan? What is the purpose of this? Katuyuan nila kay muhimo gani kag mga laws, mga kaigsuonan, there is a certain purpose. Naa kay katuyuan. Ug ang katuyuan niini matud pa to teach difference between the holiness and sin. So ang pamaagi di ay nila sa gitawag paglikay sa sala nga magpabilin silang purity mga kaigsuonan, mao di ay ang gitawag og holiness, no? Ang dili nila pagkaon nining mga hugaw, mga gidili sa konsepto sa mga Hebro, sa mga Israelita, magpabilin silang balaan o nakalikay sila sa sala. So mao ni mga kaigsuonan ang konsepto nganon di sila mukaon tungod kay ang ilang thinking once nga mukaon ka sa giilang nga hugaw, you are also unclean before the eyes of God. So you are not worthy to go to the mosque o to go to the synagogue para magampo. Muagi sa ka, ayaw sag appeal rin namo kay matakdan mi. Ana sila ka istrikto. Magritual ka muna. Yan ang purpose nila, to difference between the holiness and sin. Mao ni ang mga gitawag og mga arrows. Kana bang arrow gani paralitan aron masabtan nato, moadto ka og mga gitawag dalan nay mga arrow ibutang, nay mga arrow padulong dito, meaning pa straight. Kung dagani ang arrow pa cross nay meaning crossing, no? So ang dietary law is all pointing to mga kaigsuonan holiness, no? To teach difference, okay? To paglikay sa kining gitawag kahugaw, no? Ang purpose paghihapon niini mo to teach about difference between holiness and sin. So kung mukaon sila og gidili silang balaod, giila silang hugaw. Pag dili sila mukaon, giila silang holy. Ingon ana ang tratado sa mga Jewish mga kaigsuonan. Okay? To make Israel, aron sa paghimo sa Israelita, nga lahi sila sa nagpalibot nila nga nasod nga pagano. Okay? Ingon ana day ang purpose. Bisan sila gamay ra nga nasod, tungod kay naa sila gisunod nga ceremonial law, naka-preserve ni sa ilaha nga lahi sila sa ubang dagkong nasod nga mga pagano. Okay? Mao ni ang lahi sa ilaha nga sila usa ka gitawag og pinili sa Ginoo. Tungod kay ang tanang mga dagkong nasyon nga nagpalibot sa ilaha mukaon man og bisan unsa. Kay wa may balaod lagi nga gitagad. So ang nakapa-preserve, nakapalahi sa mga Hudyo kining ilang balaod nga seremonyal. Nga sila identifikado nga sila Israelita tungod kay dili sila sama sa mga pagano nga pataka lang kaon, pataka lang og ampo, pataka lang og kining gitawag og rituals o pataka lang og hikap, no? So that is dietary law. Dietary law is about food, ug ang dietary law under na siya sa ceremonial law sa mga Hebro, mga kaigsuonan o mga Israelita. Okay? Okay. Na-gets na mga kaigsuonan? What is the concept of dietary law? Now, is the ceremonial law applied to the Christians? Muna yung pangutana. Umana to masabti, mga higala, mga brothers and sisters, ipakishare din sa atong mga kaigsuonan mo makita maguna ko diri pila ka share na ng mga kaigsuonan, no? So ako ninggi paki sa inyo nga mo share kay para dili lang kamo ang masayod, ma-inform hasta sad kadtong inyong mga amigo nga mahiligon sa pagsabot sa Biblia, no? Happy Sunday bro John. Okay, happy Sunday po, no? No, is this ceremonial law apply to the Christian? The answer definitely no. Dili ni siya apply, no? Sa ako nang giingon dili siya apply, no?
ceremonial law is not required binding to the Christians. Okay? Dili siya binding to the Christian today. Sa ako nang giingon, that is only Israelites, no? Unsa may mga biblical nga klarong explanation nga dili ni siya binding. Okay, dara. Ceremonial law includes dietary rules or balaod. Wala na sa Kristiyano, didto na sa Hudiyo nga dili Kristiyano. Okay? Like festival observation nila nga pila ka adlaw, taas kayo. Like washing, no? Mga ritual sa circumcision, mao na ang ilahang mga gitawag ceremonial law. Like rolling to the temple, na sila'y balaod sa templo, nga only the high priest ang musulod dito sa Holy of Holies. Unya mag-atang lang ang mga katawhan dito sa gawas. No, mao na siya. Kini siya mga kaigsunan, it is pointing to the coming of the New Testament, which is Jesus Christ, no? Were given only until Christ came. Sa may bot pasabot niya na. Nga kadtong seremonyalo sa mga Hudyo, nagpunting lang to hangtod nga moabot si Kristo. Buti pasabot, pag abot ni Kristo, ang tanan nga seremonyalo is erase. Gets ninyo mga kaigsunan? Erase na to siya, no? Mao na nga kasagaran ug di kasabot niini labi na tong mga SDA kay lahi man ang ilang winalihan basta sa Katoliko. Siksik ang Santo Papa, dili mo kaon og baboy kay sunugon unya kining mga sandilo mulutos, lahi man og winalihan. Dili man objective ang ilang purpose nga mawali aron makasabot ang tao. Subjective man. Subjective o objective, lahi na siya mga kigsunan. Mingong ka og objective, kana bang the real nga walay gitawag og pabor-pabor, no? Walay kining gitawag o kining inclination diri sa pikas o sa partido. Mo nay gitawag objective. Pero ma-explain gani kag subjective, kanunay na pabor sa imo. So, we explain this objectively, dili subjective. Okay? Kay ang mga SDE madungog nato mawali, labi na mag-live sila, subjective kayo mawali. Dili man na mao. Ano? O, kining ato, di maniwali, sharing man no? So, mao na mga kaigsunan, no? This kining gitawag dietary law or ceremonial law, mga kaigsunan, like kanang offering, sacrifice offering, washing, rituals, circumcision o mga rules and regulation about dietary law, it is only until that Jesus Christ came. Ang buti pasabot pag-abot ni Kristo, kanang tanang ceremonial law. Remember ceremonial, not moral. Lahi, iba po ang moral law at saka ceremonial law. Okay? Huwag niyong ihalo parang lugaw. Maliho yan. At malalaman natin sa patuloy nating pag-study what is the difference between moral law and the ceremonial law. Now we take up the ceremonial law. Okay? Wala pa ta sa moral law. Okay? Moral law, it's all about the 10 Commandments. Okay? Yan po ang pauna natin na information. Ang 10 Commandments is the moral law. We are not talking here about the moral law but ceremonial law. Okay? So pag abot ni Kristo ang ceremonial law, wala na siya, no? That's why St. Paul says, no? Kay picture lang ni sa umaabot, no? It is the shadow of the things to come, and the fulfillment of that and the realization of the ceremonial law is Jesus Christ. That's why Jesus Christ said, I give you a new law. Tagaan ko kamo og bag-ong balaod. Okay? What is that law? Law of love. Mao nang giingon sa 13:34 of John. Tagaan ko kamo bag-ong balaod. Nganong bag-ong balaod man? In the sense that there is a old law which is ceremonial law.
Okay? Mao na ang logic, mga kaigsuonan. Kaya di man na mahimong bag-o kung walay old. Klaro, mga kaigsuonan. Ha? So, ang bagong balaod is Jesus. Ha? And Jesus never turn away the law of moral o moral law. Wala siya gikuan. Mao nang mingon si San Mateo sa 5:17, wala kumuanhi ingon si Kristo aron pagguba sa balaod. What laws nga gipasabot niya nga iyang gituman? Mao ang moral law. Okay? So distinguish between the moral law and the ceremonial law. Salamat, sirs, na anapod ko'y nahibawan. Marcelino Quijano. Salamat, pakishare, Brother Marcelino, ni atong mga kaigsuonan para masayod, no? Aron kamauta mo explain which law nga gipabilin, which law ang wala na gipadayon. So, in a Christian perspective, ang moral law is nagpadayon, mao ng 10 Commandments. Okay? Pero ang ceremonial law nga didto sa Hudiyo, wala na nato nagipadayon. Naa nata sa bag-ong balaod nga gihatag ni Kristo. Read chapter 13 verse 34 of John. Ingon si Kristo, tagaan ko kamog bag-ong balaod. Kung bag-o na siya, therefore, logically speaking, dunay karaan nga balaod. Ug unsa man tog karaan nga balaod, mao katong ceremonial law. Okay? Dili moral law. Take note, daghang kay kog Katoliko nakita nga mingon na wala na ang 10 Commandments. Mali na nga pagtuon ninyo, ha? Pangutana mo sa pare, ang 10 Commandments is all about moral law na siya. 1 to 3 is para sa Diyos, 1 to 3 para sa Diyos, 4 to 10 para sa tao. Mao nang mingon si Kristo sa iyahang summary sa Mateo, love God with all your heart and love fellow human being as yourself. Giduha niya, pero naa diha ang 10 Commandments in essence, no? Mao na ang 10 Commandments giisa-isa na si Kristo maayo kayo mo summarize. Gi-summarize niya into 2. So banday bagayo ang giwala mao ang ceremonial. Mao nang mingon sa Colosas 2:14, 17. Okay? Unsa may giingon sa Colosas 17 nga kadtong mga ayaw tuguti nga dunay musaway ninyo, no? Kristiyano niya, dili ni sa Katoliko. Ngano man, kay kung makakita sa imo ang Hudyo, sawayon man ka, no? Kay nagsubay pa man sila sa ceremonial law. Kung makakita ka, nya sa panahon ni kining gitawag og St. Paul, buhi pa kayo ang mga Hudyo, no? Buhi pa kayo. Pero si San Pablo nagwali na sa nakabig niya nga mga Kristiyano sa taga-Colosas. Bingon siya sa 14, gipapas niya ang tanan nga mga utang lakip na ang kasabutan. Kasabutan ba mao nang mga balaod nga seremonyal. Bahin niini giwagtang niya ang tanang paa sa tanang paagi sa paglansang niini ngadto sa cross. So kadtong mga dos and don'ts para mahimo kang balaan, nga di ka mukaon para mahimo kang balaan, manghugas ka, ayaw paghikap, kadto para mahimo kang huli, kadtong tanan kwan lang to sa tawag anang shadow lang to sa gihimo ni Kristo, kadto papas na human nga si Kristo gilansang sa cross. That is ceremonial law, mga kaigsoon. Dili moral, ha? Gipapas na niya pinaagi sa paglansang didto sa cross. Verse 15, ningon si Kristo, ningon San Pablo, o pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, gibuntog ni Kristo ang hari sa mga punuan espirituhanon. Sundayag niya silang tanan pinaagi sa pagdala kanila ngadto nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pagsunding sa kadagkuan. Busa ayaw, matupad San Pablo, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon, no? So panahon kaniadto kung naaka sa katilingban sa mga Hebro, mga Hudyo, nya makit-an ka naaka silang community mo, kaon ka gidili nila, sawayon jud ka, no? Mao na mingon San Pablo kay Kristiyano naman
gilansang naman si Kristo, ningon si Kristo ayaw pagtugot nga doon na pa'y musaway kaninyo sa inyong pagkakanon. So, ambot niya ipasabot, ayaw pagtugot sa mga Hudiyo nga musaway pag mukaon kagidili nila, no? Mo nagiingon din na ubahin sa adlawng balaan, no? So, ang bahin sa adlawng balaan, ang Kristiyano mao ang pagkabanhaw. Kaya mga Hudiyo di man motuo nga Dios si Kristo, wa pod motuo ang ilahang mga katilingban si Kristo mao ang Mesiya. So mahitungod sa gitawag adlaw nga pagkabalaan o pangilin sa bag-ong bulan o bahin sa adlawng igpapahulay. Sa 17, kining tanan landong lamang sa butang o maabot. Unsa may umaabot? Si Kristo katumanan, no? Apan ang katumanan si Kristo. So all of those ceremonial law is a shadow, the fulfillment is coming of Christ. Okay? Klaro na mga kaigsoona, no? Ina na ang dapat masabtan sa matag gitawag og Kristiyano Katoliko, no? O dapat pod ang sharer ipasabot ni siya klaro, dili kay basa-basahon lang nga diha sa Biblia pagkahuman mo conclusion dayon wrong. Kailangan context ka, no? So mao di na nga mingon si San Pablo nga ayaw pagsaway. It is because we are now in the situation or condition of Christian community. Christian laws na, dili na Jewish law ang ato ang giatubang, ang ato ang gipuy-an. Balaod na ni Kristo. Mo nang mingon si San Juan, si Kristo, tagaan ko kamog bag-ong balaod. Okay? Ang balaod sa gugma. Okay? Klaro. Unya mingon nidugang si San Pablo mga kaigsuonan sa San Pablo sa sulat sa Hebrews, no? 9:9 to 10, no? 11. Ang gitawag og external rules, the gift and the sacrifices were only external rule about food, drink, and especially washing, kanang mga ritual sa Hudiyo. They were imposed, matod pa diri sa Hebreano 9, kini siya giimposar hangtod nga dunay bag-o nga hanay. Buti pasabot sa dihang bag-o na nga hanay, kining tanan nga mga external rules pamaagi, like sa pagkaon, like sa pag-inom, like sa special nga pagwasing og kamot sa mga Hudiyo, kini siya gipatuman. Pero pag abot na sa bag-ong gitawag hanay, wala na ni siya. The law is only shadow. Bantay ba kayo? Ingon din ang balaod landong lamang sa good things to come. Okay? Landong lamang sa mga maayong butang nga mahitabo. Unsa man na siya? Mao ang mahitabo nga pag-abot ni Kristo. So si Kristo, pag-abot niya, bantay pag-ayo, doon ay interpose argument sa mga gitawag ng mga Sabbathers, no? Mga Sabbath keepers. Wala man na bungkaga, Brad, kay basahon nimo ang Matthew 5:17, si Kristo miingon, wala ako moanhi aron pagbungkag sa kasuguan. Yes. Pero unsang klase nga kasuguan o laws ang wa bungkaga ni Kristo? Ang gibungkag ni Kristo nga kasuguan mao ang seremonial. Ang wa niya bungkaga nga gisgutan sa 5:17 mao ang moral. Okay? So distinguish between the two mga kaigsuonan para magkasinabot mo sa mga Sabbath keepers. Tinuod nga wa bungkaga ni Kristo, but distinguish what kind of laws, unsang klase nga balaod nga wa niya bungkaga sa Mateo 5:17. Ang tubag niya na mao kadtong implementasyon o balaod sa ceremonial law. That's why makakita ka nga si Kristo nisupak sa implementasyon o rules sa gitawag adlawng igpapahulay. Iyan ning gisupak kay ang balaod sa adlawng igpapahulay moabot na gani para sa Hudiyo, wala kanay tarbahoon. Kay kung motarbaho ka, you are against the law. Oy si Kristo sa 5:17 ngadto sa 18,
iya mang gitambalan, giayo man niya ang masakiton atol sa adlong igpapahulay sa 5:17 San Juan. That's why controversial si Kristo. Okay? Nakita ninyo mga kaigsonan, controversial lang atong Ginoo, it is because gilabag niya ang mga rules nga bawal, mga kaigsonan. Pero wala mo labag si Kristo nga dunay adlong ipapahulay nga balaan para isisimba sa tao. Wala niya naguba. Nagrespeto siya ni ana. In fact, nasa atong katikism. Wala lang mapasabot og maayo sa pastor sa badista. Ang wala gisupak ni Kristo is the holiness of the Sabbath. But the rules about the Sabbath, mao iyang gisupak. Mao bitaw na nga naa gihapon ang gitawag og adlong ipapahulay sa Hudiyo, Sabado gihapon. Sa tua, kay Kristiyano man ta, followers of Christ man ta, di man ta followers of Moses, mao lang dirita kang Kristo sa iyang pagkabanhaw. Kay si San Pablo isip magwawali sa Kristiyano, naaman siya gitawag remark sa iyahang sulat sa taga-Korinto. 1 Korinto 15:14. Ingon siya, kung si Kristo wala mabanhaw, kawang ang atong pagsimba, kawang ang atong pagwali. So, unsa mang adlaw si Kristo na banhaw? Sabado o Domingo? Si Kristo na banhaw sa adlawng Sabado. Busa gitawag pud ni siya og Sabat, ismiyan Sabaton. Kay sa pagsimba nato kang Kristo sa adlawng sa adlawng Domingo, dili man ta mo trabaho, mupahulay man ta sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi para makasimba ta sa gitawag og pagkabanhaw ni Kristo. Mao nay atong Sabat. We are not kaning gitawag eradicating the Saturday Sabbath of the Jew. Ilaha man to. Ang atoa Kristiyano, dirita kang Kristo. Ug ang Sabat nato, mga di ta mo trabaho aron makasimba ta sa atong Ginoong Hesukristo, kay di man mosimba ang mga Hudiyo ana kang Kristo, kay alang nila dili man na mao ang Dios, impostor man na. So ang ilahang simba dito ra gyapon sa Sabado. Kita nga followers ni Kristo, Kristiyano, ang atong Sabat nga di ta mo trabaho para makagahinta og simbak sa atong Ginoo, mo nang giingon ni San Pablo sa 1 Korinto 15:14. Kung si Kristo wa mabanhaw, kawang ning atong pagwali, kawang ang atong pagsimba. Kung sa mga adlaw si Kristo na banhaw, unang adlaw sa semana. Mateo 28:1. Human jud sa Sabado, sugod ang unang adlaw sa semana, gisimba si Kristo. Busa kanang miingon, miintriga nga si Constantino maoy nagmugnaan ng balaod sa Domingo. Excuse me, ang gihimo ni Constantino, niabay lang siya sa daan ng nagsimba nga Kristiyano sa Domingo. Kaya wa pa si Constantino, ang mga apostoles nga nakadungog nga si Kristo na banhaw ngadto sa lubnganan, miadto sila. Dili sa lubnganan sama sa giingon ni Pastor Bacalaris nga ni basta Domingo ting adtog sementeryo. Excuse me, mali. Sa dalan sila na sugatan ni Kristo, dili na sa sementeryo mismo. Kaya giingnan na sila sa anghel nga wala na dire, nabanhaw na. O sa ilang paglakaw na sugatan na si Kristo. So mali ang interpretation ni Pastor Bacalaris nga basta Domingo ting adto o ganang gitawag menteryo. Excuse me, that is wrong theology mga kaigsonan. Ngano man, if you read carefully the passage of Matthew chapter 28 verse 1, nasugatan na nila sa dalan. Sa wa pa nila masugati sa dalan, gi-inform na sila sa anghel nga wa na dinhi, meaning wa na diri sementeryo, wa na. Okay? Asa na sugatan sa dalan. Og sa ilang pagkalinggat nga si Kristo, migako sila sa tiil og misimba kaniya. So Domingo to, dili Sabado. Busa sayop ang pag-ingon nga si Constantino maoy nagpauso ni ining Domingo kay siya kuno Sunday sun worshipper. Mali. Si Constantino wa pa mahimong emperador, daan na nagsimba ang mga gitawag og mga Jewish Christian. Pag-ingon ito Jewish by culture, by blood, pero Kristiyano silang pagtuo. Ang Jewish nga dili Christian, wa gito motuo kang Kristo. Mo na ibantayanan na to. Distinguish yun ang importante mga kaigsunan. Okay? So, mo nang mingon ang Hebrew chapter 7 verse 12, kung ilisan gani ang balaod, ilisan sad ang pagkapari. Okay? So doon ay changes, doon ay kabag-uhan, no? Balik ko na ako.
7:12 of Hebrew, kung ilisan gani ang balaod, meaning balaod, unsa mang klaseng balaod? Balaod ni Kristo dili. Kaya ang katumanan sa Old Testament nga balaod nga ceremonial is mao ang balaod ni Kristo. Okay? So ang balaod ay ilisan kadtong sa Old Testament nga mga ceremonial laws. Ilisan sad ang pagkapari. Og ang pari nga gipasabot diri nga ilisan mao katong sa Levitico nga mga pari nga maghalad. Mga Old Testament nga mga pari. Ilisan sa mga pari sa New Testament nga nag-lead, nagpangulo si Kristo. Kay si Kristo pangulong pari sumala sa Hebrehanon 3:1. So klaro mga kaigsunan, di ceremonial law mga kaigsunan, kung imohang kining gitawag systematized study about sa theology, sa moral, sa ceremonial law is not applicable to the Christians. Dili na siya aplikado. Mayong udto kay dudong manasala dihol di may udto ni mo dadong, no? So ceremonial law is not applicable sacrifice, festival, cleanliness, food of Christians. Dili na siya applicable, no? What is applicable to the Christians? Ang applicable to the Christian is the moral law. Okay? Moral law. So what is moral law? The 10 Commandments. Okay. The 10 Commandments is applicable until now because that came from natural law. When we say natural law, that came from God. Okay? That is not invented by the leader of the Jew, no? So 10 Commandments still applies until now, no? Mo nang istudyohan nato nga kitang Katoliko ayaw gyud pag-ingon nga wala nay balaod nga 10 Commandments. When we see 10 Commandments, mga kaigsunan, take note mga brothers and sisters in the Catholic Church. That is until now. That is moral law. When we say moral law, sa mga theologians ang tawag is natural law. Natural law is came from God. So, distinguish between the two kinds of law. Ceremonial, mo ay wala na. Ang nagpadayon until now is the law of moral. No? Mo na mga kaigsunan. So, therefore, kitang mga gitawag mga Kristiyano, especially Katoliko, wala na tani anang ayaw kaon. Ayaw kaon. For as long as nga kini siya sa clinical o sa kining gitawag medical, limpyo siya, kailangan lutuon, lutuon og mayo, ayaw kaon og hilaw, nga mga karni nga kining hayop, bisan pa na og baka mga kaigsunan. Kung di na nimo lutuon og tarong, duna gyud nay bakterya. Okay? Ang rules niya na sa medical, kung mangutana mo, lutuon sa certain degree of fire para mamatay ang bakterya. Okay? Kanang giingon nila nga kining gitawag og baboy dili ipakaon, that is ceremonial law of the Jewish people o wala na maaplikar sa atong mga Gentile Christians. Okay? O kana siya nahimo na nga controversial. O isa sa controversial sa Council of Jerusalem kadtong nagubot sila nga kailangan jud ang nabihag nga sa pagka-Kristiyano nga mga Hudyo kailangan i-circumcise. Moto nga gubot kadiot ang First Jerusalem Council o ingon nitindog si Pedro nga dili nato sila pugson, no? Mo nang ang wali ni San Pablo mga kaigsunan is more about faith nga gi-contrast niya ang konsepto sa Hudiyo ang sa Hudiyo kailangan mosunod kaning mga moral law para ikaw hinlo atubangan sa Ginoo, para ikaw maluwas. Mao na ilang konsepto. Pero kan San Pablo, iya ning gi-contrast, not following by the law. Unsa man ning law? Iklaro nato, ceremonial law, nga ang tao ma-justify, but by faith. Mao na ang rason nga makabasa ta nga ang tao maluwas pinagi sa pagtuo lamang.
Mao na mga kaigsuonan, wala niya gi emphasize og maayo ang gitawag pagtuo. Basta lingulan siya pagtuo, no? Pero pag abot na sa mga ubang mga sulat sa mga apostoles, ang pagtuo dili siya kontras nga mubuhat kag maayo. In fact, that is the fulfillment of your true faith, because faith without good works is dead. So mao na mga kaigsuonan, nang nahitabo pud karon kay giwala naman ang maayong buhat, pagtuo na lang, and that is gitawag wrong theology para sa mga Kristiyano. Kay mubasa ta og Biblia mga kaigsuonan, dili man kay kinila nga libro imong dawaton, ang libro ni Santiago nga naghisgot og pagtuo og buhat nga maayo imo na lang talikdan. Mao na gihimo ni Martin Luther. Isa sa iyang gihimo sa una, iya man ang gilaksi ang kanang Santiago nga libro, kay mo kontras man na sa iyang pagtuo lang nga doktrina. Pero wala yung nahitabo mga kaigsuonan, gibalik gihapon. Okay? Mao na mga kaigsuonan ang all about our sharing about sa ceremonial law. I hope nga naamoy nasabtan bisa gamay lang sa ato ang gitawag sharing. Unya hangyo ko paki gitawag og share sa ato mga kaigsuonan. So diri lang sa kukutob mga kaigsuonan, no? Dagan kayong salamat sa inyong pag-view o sa inyong pag-share. So bago ta mag-off, manalangin muna tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay? Maraming salamat mga kababayan, at naway nakabigay aral sa inyong lahat.